Samantala, nakausap naman ni GMA News sports reporter JM Siasat si Masayuki Ito, at ayon daw kay Masayuki Ito na gusto niyang makuha sa kanyang stable si unbeaten prospect and OPBF bantamweight title holder Kenneth Lover, the Lover Boy. Interesado si Masayuki Ito at umaasa daw siya na mapapapirma niya bilang kanyang promoter si Kenneth Lover. Tumanggi naman pag-usapan ni Masayuki Ito ang kanyang dating boksingero na si Janriel Casimero at kinumpirma niya na hiwalay na nga sila ni former 3 Division Champion Cuadro Alas, at iginiit ni Masayuki Ito na hindi na daw niya papipirmain ulit si Janriel Casimero sa kanyang stable. Mukhang ang target ni Masayuki Ito na ipalit kay Janriel Casimero ay itong si Kenneth Lover, na kaparehas ni Janriel Casimero na napaka-exciting na fighter, masarap panoorin, parehas na gusto agad tapusin ang kanilang mga kalaban, parehas na punong-puno ng aksyon kapag nagkikipaglaban. Ang alam natin mga lods ay hawak ni dating world champion Jerry Peñalosa itong si Kenneth Lover, at may nakaplano na nga si Jerry Peñalosa na susunod na makalaban ni Kenneth Lover. Ito nga yung kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue, na sinasabi ni Jerry Peñalosa na magandang pagsubok sa kakayahan ni Kenneth Lover itong si Takuma. Si Kenneth Lover ay may record na 14 wins, 9 knockout at walang talo. Edad 22 lang ito. Number 1 na siya sa Pilipinas at number 19 sa mundo. Huling laban ni Kenneth Lover ay nung March 24 kung saan ninakaut niya sa isang round lang si Keita Kurihara. Si Takuma Inoue naman ay may record na 20 wins with 5 knockout. May 2 talo, edad 29 years old. Natalo siya sa kanyang huling laban kontra kapwa Hapon, Seiya Tsutsumi, via unanimous decision ang kanyang pagkatalo. Maganda nga ang testing para kay Kenneth Lover itong si Takuma Inoue, kasi may mga tinalo na ring mahusay na Pilipino itong si Takuma. Tinalo niya ang dating world champion na si Jerwin Ancahas via 9th round knockout. Ninockout din niya sa round 8 naman ang magaling din na si Jake Bornea. Kaya sana mapaganap nga ni Jerry Peñalosa ang bakbakan ng dalawang ito. Samantala, dating Unified WBA and IBF Super Bantamweight Champion Marlon the Nightmare Tapales, edad 33 years old, may record na 39 wins, 20 knockout at 4 na talo, ay muling mapapasabak sa April 27 kontra John Jet na taga Indonesia, edad 30 years old, may mataas na knockout ratio 80%, may record na 15 wins with 12 knockout at isa lang ang talo, may isang draw. Yung isang talo niya knockout loss. 10 rounds ang kanilang bakbakan, may titulo ang kanilang laban, WBC International Silver Super Bantam title. Nakadalawang panalo na itong si Marlon Tapales pagkatapos ng talo niya kay Naoya Inoue. Bukas sana ang laban ni Marlon Tapales at ni John Jet na gaganapin sana sa Cambodia, kaso na-cancel. Kaya minabuti ng promoter ni Tapales na si JC Manangkil na siya na lang magpaganap sa laban, at dito nga sa Pilipinas gaganapin sa General Santos City, April 27. Pag nagpatuloy ang panalo nitong si Tapales, itong dire-diretsong panalo niya, ay magkakaroon ulit siya ng pagkakataon para maging world champion, lumaban sa isang world title, lalo na kapag si Naoya Monster Inoue ay aakyat na sa featherweight at babakantayin ang 4 na major belt. Kaya isa doon ay pwedeng masulot ni Marlon Tapales. Kaya importante na hindi matalo si Marlon Tapales sa laban niya kay John Jet. Mga balita sa boxing: Donny Ahas Nietes, 4 Division World Champion, 42 years old, may record na 44 wins, 23 knockout, 2 talo at 6 draw. Gusto ulit maging World Champion. Ito daw ang target niya sa kanyang pagbabalik sa boxing. Sa kanyang tune-up fight noong May 10 laban sa kapwa Pinoy Miller Alopermina, edad 27 years old, may alias na Bazooka, may record na 6 wins with 4 knockout at 5 talo, ay nanalo nga itong si Donny Nietes via unanimous decision sa kanilang 6 rounds fight na naganap sa Elorde Sports Complex, Parañaque City, kung saan nagsilbi itong tune-up fight ni Donny Nietes
At ayon nga sa dating promoter ni John Riel Casimero na si Masayuki Ito, may-ari ng Treasure Boxing Promotions, isang Japanese promoter at dati ring world champion sa boxing, ay sa susunod na laban nga nitong si Donnie Nietes ay sa kanyang event na daw magaganap itong susunod na laban at sa Japan gaganapin. Sa panayam nga ni Donnie Nietes ni Pau Salud ng Paucas Sports ay sinabi ni Donnie Nietes na gusto niyang mapalaban ulit sa isang world title fight at kapag naging champion daw siya ay dedepensahan pa daw niya ang kanyang titulo. Pero sa kanyang pagbabalik daw na ito at hindi niya makuha ang pagiging kampiyon ay doon na daw niya isasabit ang kanyang mga gloves. Doon na daw siya magre-retiro. Naging basehan nga ni Donnie Nietes ang kanyang naging performance sa laban niya kay Miller Alapormina, kung saan maganda naman ang kanyang pinakita. Pinakita niyang nandun pa rin ang kanyang mahusay na technical skill, madulas at mahirap tamaan at madaling magpuntos. Kaya sa mga fanatics ni Donnie Nietes, abangan ang kanyang mga susunod na laban.